Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, wala pala tayong shoutout kasi may nagtanong sa akin. Dito ko na lang sagutin po na yung ano daw, yung sinasabi na yung ano daw yung makita daw sa itlog, yung lalaki babae, yung totoo ba daw yung patulis. At saka nako mga kaibigan, huwag kayong pag ano dyan kasi hindi naman yan ano po yung talagang proven na pag matulis ang isang itlog ay lalaki na talaga, at saka kung bilog babae. Sa akin po matagal na po akong nagalaga ng manok, nagbibreed, ay talaga marami naman akong bilog na itlog na napalimlim o napa-incubate, pero ano, lalaki pa rin mga kaibigan. Kaya hindi ho natin yan sigurado na pag matulis ang isang itlog ay lalaki po, pag medyo bilog ay babae. Hindi po, kasi ilang bisis ko na yan dati pa yan nalalaman ko na yan dati, bata pa ko kasi yung matanda naniwala din dyan. Pero nung ako'y ng itlog, magpalimlim o magpa-incubate man, nag-incubate man, ay talang ilang bisis na mga kaibigan, kahit bilog lalaki pa rin ang lumalabas. Kung patuloy naman, babae rin. Kaya sa akin lang to mga kaibigan. Sa inyo na kung maniwala din kayo sa akin na hindi ho proven yan mga kaibigan, na tested man na yung paniniwalang ganyan na kung matulis ang isang itlog ay lalaki, kung medyo bilog ay babae. Hindi ho ako niwala dyan kaibigan. Kaya yun lang po ang may share ko dyan. Kaya sa atin ngayon mga kaibigan ay pag-usapan natin itong tinatawag nilang mistisong manok. Gustong pataasin ang kanyang dugo o lahi niya, bloodline ba niya, na gusto mong gawing hybrid man, o inboy man, o 5K man, pwedeng gawin yan mga kaibigan. Ilang bisis ko nang nakarinig na ganyan, at saka nagawa ko na rin yan dati po, na yung gold siya mga kaibigan, pero ang laman niya po ay pusong kaibigan, totoo yan. At saka ang kilos niya, talagang pusong po ang dating, kasi ang puso mga kaibigan umiilag. Totoo yan, lalo na pag kondisyon na mo siya, mapwinte ng isang manok po, talagang magaling po. At saka ang puso parang matalino mga kaibigan, totoo yan. At saka itong kung paano gawin natin ito mga kaibigan, ganito yun. Kung may isang isasuhin kang manok, lalaki man, kung example, may mga babae kang golden boy dyan, pakastahan mo yun. Pag resulta niyan mga kaibigan, ang lahat ng babae, pakastahan mo rin sa lalaking golden boy. Siyempre, mag-report na siya mga kaibigan. Ipaglabas mo mga kaibigan, kuha ka na isang lalaki na talagang typical na golden boy din ang pormahan. Pakasta mo ulit dun sa original na babae na golden boy po. At talagang siguradong lumalabas golden boy mga kaibigan, totoo yan. Nakakasimple lang. Kasi pag inaano mo pa yung utak mo mga kaibigan, marami kang sundin, ako, matagal po. Kaya yun ang pinakasimple mga kaibigan. May mistiso kang manok, may mga golden boy ka na babae, example lang ito mga kaibigan, pakastahan mo. Ang resulta doon mga kaibigan, maghanap ka ng isang lalaki doon na tapos ikasta mo doon sa mga original na golden boy. Ganun lang yung kasimple mga kaibigan. Pag naka-produce sila ng mga offspring, yun ang mga original mo na golden boy, yun ang may kasama sa kanila. Naku, sigurado mga kaibigan na talagang pure na golden boy ang lumalabas mga kaibigan. Kaya napakasimple lang po. Parang common sense ang gawin natin doon mga kaibigan. Tulad mo, may 5K ka na babae. Siyempre kung tayo naman mga kaibigan, kung kuha ka ng isang 5K, doon rin sa iba mga babaeng 5K, street breed mo yun, sigurado makapalabas ka ng isang stray na 5K din. Kung gusto mo yung manok mo na magandang forma, magaling mag-away, gusto mong gawing 5K, pili po. Kastahan mo yung mga babae na 5K, di ba mga kaibigan, napakasimple lang po. Kastahan mo sa misisuhin mong manok, yung mga babaeng 5K. Ang resulta doon mga kaibigan, mga babae, pwedeng gawin mong pakastahan mo rin sa pure na 5K.
ang kalalabasan doon mga kaibigan, di siyempre ang offspring la. Anuhin mo yung mga babae lahat doon mga kaibigan. Tapos pakastahan mo ulit sa pure na 5K mo. Di, siguradong kalalabasan doon mga kaibigan ay talagang pure na 5K po. Pure as a strain. Ganon pa rin kasi makita mo naman yung mga kaibigan pagdating ng parang 7-8 na o ay kasi iba naman yung inbreed. Ito parang ng ano ito ay parang line breed lang. Ang resulta ng mga offspring niya mga kaibigan kung gusto mo nga mga kaibigan na yung offspring niya na 3/4 na rin pwedeng lalaki ang kunin mo, ibalik mo doon sa original na Golden Boy, hindi yun. Parang inbreeding din, pero hindi yung katulad ng back to mama, back to papa, hindi ganun. Kaya mas maganda mga kaibigan kasi magawa, lalo na mga kaibigan pag ang ginagamit mong isisuing manok ay parang kulay din sa Golden Boy, nga basag, may bandira, mas madaling makuha po. Pero makita mo naman yan mga kaibigan sa pagbalik mo ng, hindi mo balik, pagpakasta mo ulit dun sa original, makita mo naman yung, yung away nila kung nakuha ba talaga. Kasi yung Golden Boy, alam naman natin yun, napalo ng palo yung Golden Boy. Depende rin sa Golden Boy mga kaibigan kasi may Golden Boy mga kaibigan na palo, umiilag din, umaangat. May iba din na sa baba lang talaga, palo ng palo. Depende na lang yun sa breeder mga kaibigan. Pero ang pinaka number one, tingnan mo talaga makikilala natin yung mga kaibigan yung Golden Boy. Parang batik-batik yung may hilo, parang hilo dito. At saka makitaan mo kaibigan, pag isang tingin mo lang parang makilala mo na Golden Boy. Ang 5K parang mahirapan ka pa kasi ang 5K parang kakulay din ng puso ng mga babae. Parang ganun din. Yung iba, yung Raptor, parang ganun din. Di katulad sa Golden Boy, mga kaibigan, na yung lumalabas na parang tiger ang kulay, na medyo batik-batik. Para makilala mo, may iba naman na medyo light, pero makilala mo pa rin Golden Boy. Kaya yun lang po, mga kaibigan, napaka-simple lang po. At saka, kung gusto mo, gold ang manok mo. Gusto mo, ang gold mo, gawin mong pusom. Madali lang yun, mga kaibigan. Pero gold pala ang kulay niya. Madaling gawin yun, mga kaibigan. Kahit hindi mo ipaano sa inbreeding na back to mama, back to papa, ganito na lang gawin mo mga kaibigan. May gold ka, kasta mo doon sa puso. Diba? Ang offspring niya ng mga babae na gold, kastahan mo rin ulit sa gold na puso. May talagang pwedeng-pwede po. Huwag kayong maniwala dyan na magsisira pag yung ganun mga kaibigan, hindi naman yun inbreeding na katulad ng back to papa, back to mama, sister, brother, sister. Hindi naman yun ganun mga kaibigan. I-ano mo lang yun, parang ibalik mo sa ibang ano na naman. Yun pag gold, kastahan mo sa puso. Ang resulta ng mga babae doon na gold, kastahan mo ulit sa broodcock na puso. Tapos, ang hanapin mo doon mga kaibigan, yung broodcock na naman na gold. Pakastahan mo naman yun, ipakasta mo naman yun sa babae na puso. Talagang ang puso mong gold. Gold pa rin ang kulay niya, pero ang nasa ilalim ay puso mo na po. Kaya pwede nga pangalanan mong golden puso mo yun. Totoo yan, kaibigan. Kaya gano'n na po. Talaga naman pag tayo, mga kaibigan, ay talagang bilang isang magmamanok, kahit nga kunting bagay, pakialaman natin yun para naman medyo may guide tayo o malalaman talaga natin kung ano yung ugat ng mga pagiging isang estilo ng kung ano man yung klase ng breeding o pag-alaga mo. Pakialaman mo yung mga kaibigan para malalaman mo rin. Yun lang po, yun lang ating may share sa araw na to bilang isang magmamanok. Magandang umaga sa ating lahat po.